Nawalan sa pwesto ang dalawang miyembro ng SWAT na umano'y ng bugbog sa nagwawalang dayuhang estudyante sa Cebu kahapon. Ayon sa Commission on Human Rights, labis ang ginamit na dahas ng dalawa. Yan ang babalita ni Reno Talyada. Alas 10 ng umaga kahapon nang magwala ang dayuhang estudyante na si Benedict Penini na taga Papua New Guinea sa barangay Banilad, Cebu City. Nakaaway at nabugbog umano siya ng mga nakainumang pawang taga Papua New Guinea rin. Hirap siyang awatin kaya tumawag ng SWAT ang mga rumesponding polis. Pero hindi natinag si Penini. Kumuha pa siya ng bato at hinampas ang isang taxi driver. Doon kumilos ang SWAT. Napaupo si Penini na tila nagsusumamo. Pinalo ng M16 Armalite at saka pinagsisipa. Nakisipa pati ang taxi driver. Pinusasan din siya ng mga pulis. Wala na may choice, kundi pin down na yun. Depensa ng taga-SWAT, kailangan nilang gawin yon dahil malakas ang dayuhan. Matagal na palang inirereklamo ng mga residente ang dayuhan, lalo't palaging nagwawala tuwing lango sa alak. Sa presinto, nagwawala pa rin si Penini. Sa kabila na nangyari, merong nakitang paglabag ang Commission on Human Rights sa grupo ng SWAT na nanakit kay Penini matapos mapanood ang exclusive video ng ABS-CBN Cebu. Yes, as we see it, nag-human rights violation. Binisita rin ng CHR ang dayuhan. Naghimutok naman ang consultant ng dayuhan. Of course it wasn't right. If he's not resisting arrest, why would officer beat him? Why wouldn't they just cuff him? Tinanggal rin sa pwesto ng PNP Central Visayas ang dalawang SWAT na nambugbog kay Penini. Pero naghain pa rin sila ng kasong direct assault laban kay Penini matapos sumano silang hagisan ng bato. Para sa Ibabalita, Reno Talyada. At ang makakamano-mano po natin ngayon,